Mukhang isang dalagang mula sa magandang pamilya. Ito ay isang bahay aliwan. Baka nagkamali ka ng lugar, dalaga. Hindi ako nagkamali. Kung gayon, nariyan ka para magbenta ng iyong sarili. Hindi. Nandito ako para humingi ng payo sa'yo. Kung paano mapasaya ang mga lalaki. Eh di parang pagbebenta ng katawan na yan. Hindi ako nagbebenta ng katawan, kundi nag-aral lang. Sa mukha niyang yan. Sino bang lalaki ang magkakagusto sa kanya? Narinig ko magaling si Zhao Sanyang. Yung mga babae sa tower ng Xunxian, lahat sila ay mga mataas ang kalidad. Malamang na ang birthmark na ito. Para kay Sanyang. Hindi naman mahirap. Tama ka. Hindi ito pwede. Hindi ito isang mahalagang bagay. Sinasabi ko na hindi na ito mahalaga. Huwag ka nang lumabag sa niya. Ang babae rin ay may kagandahan. Mga 3 hanggang 4 na bahagyang kagandahan ay sapat na para makabawi sa 6 hanggang 7. Ang mukha mo. Kung mawala na ang peklat, tunay kang maganda. Kung maisasama pa ang kagandahan sa kabuuan nito. Sa buong mundo, walang lalaking hindi mo mahuhuli. Ito ang unang hakbang. Magbabalat ng ubas. Pero gamit ang bibig. At hindi matutuklap kahit isang hibla ng laman. Huwag magmukhang nakakatakot. May mga salamin na tanso sa lahat ng panig. Kailangan mong magbalat. Habang pinapanatili ang pang-akit, mas mabuti kung ang mga babae ay manghihikbi sa pagnanasa. Ito ay tinatawag na sitwasyon ng pag-upo sa tangke. Umupo sa gilid ng tangke ng tubig. Hindi lamang dapat panatilihin ang balanse. Dapat ay mahigpit ang pagkakasalungat ng mga binti. 1 oras bawat araw. Laging palitan ang lalagyan ng tubig. Hindi lamang ito nakakatulong sa postura, kundi nakakapagbigay din ng labis na pagnanasa sa mga lalaki. Ito ay tubig mula sa malamig na batis, na dapat ibabad ng matagal. Maaaring gawing makinis ang balat. Ginagawang masensitibo ang katawan. Ang pinakamahalaga ay, maalis ang mga peklat. Kabilang ang mga mansa sa iyong mukha. Binabati kita, giliw. Ang mansa sa iyong mukha ay ganap nang nawala. Maaari na ring makagawa ng yulo. Salamat, Sanyang. Ngunit hindi ko alam kung sino ang mahalagang tao na dapat alagaan ng dalaga. Ay ang prinsipe ng kasalukuyang dinastya, si Zhao Xuans. Yao Zai, sa pagkakataong ito, ako ay sasama sa hukbo sa digmaan. Sa loob ng 3 buwan, makakauwi na ako. Hintayin mo akong magtagumpay. Mag-aasawa tayo. CJ, mag-inat ka. Hihintayin kita. Umalis ka. Dalaga, mag-ingat. Matapang na magnanakaw. Sino nang magtatangka na manakit sa aming dalaga? Arestuhin siya. Bitawan mo ako, asawa ko. Anong ginagawa ninyo? Malinaw na ang layunin ng asawa ko ay para iligtas ang tao. Ano ka ba? Ang aming dalaga ay anak ng punong ministro. Balang araw ay ikakasal siya sa prinsipe. At ikaw, mga cute na tao. May ganitong napakapangit na asawa. Hindi nakapagtataka na may mata sa ibang babae. Dahil, na-offend mo ang ginang na ito. Kaya't dalhin siya at bugbugin hanggang mamatay. Sa bangin. Zongxuan. Zongxuan, huwag na kayong tumama. Kayo, pinapabayaan nyo ang buhay ng tao. Maliit na cute. Pero parang langgam. Kung papatayin. Hindi kita patatawarin. CJ, naghihintay ako. Mabilis lang. Ako na ang prinsesa na nasa itaas ng lahat. At mas mababa sa isa. Gusto kong makita kung paano mo ako lalabanan. Zongxuan. Baining Shuang. Dahil sobrang tiwala mo, na mauupo sa posisyon ng prinsesa, kaya't makikipaglaban ako sa'yo. Para ipakita sa'yo,
Kung paano, mahuhulog ka sa isang langgam. Doktor, hindi pa rin ba nila pinapansin ang mga babaeng ito? Mahalika sa militar. May mataas na katayuan. Kung hindi lang siya nagkasakit ng kakaibang sakit, kailangan niya ng sariwang dew na pangganyak. Sa ganitong mahirap na lugar, di makakuha ng materyales. Paano pa kaya ang mga kababaihan sa bundok at nayon? Naalala ko tuloy isang babae sa lungsod. Naakma sa iyong mga pangangailangan. Hindi pa siya kasal at walang anak. Hindi pa nakipag-ugnayan sa tao. Ngunit likas na mayaman sa katawan. Totoo ba? Totoo ba? Ikaw ay mataas ang posisyon at kapangyarihan. Paano ako magtatangkang manloko sa'yo? CJ, dalhin mo siya dito mamaya. CJ, tara na. Mabilis, tara na. Narinig ko na ang prinsipe ng kasalukuyang dinastya ay nagtatago ng pagkakakilanlan sa kampo. Gumagamit siya ng posisyon bilang general upang labanan ang mga bandido. Ngayon ay maaari na nating suriin kung totoo ito. Ginoo, ako po ang magbibigay ng gamot. Sabi ng doktor, ang Jade Dew bilang panggagamot. Kailangan gamitin ang pinakabago. Dahil dito, ako po ay magpapadala, araw-araw sa kampo ninyo, para sa pagpapakita ng gamot kay General. Hindi pa ba tapos? May sakit sa mata siya. Tunay ngang nagbubukas ng mata sa mata ang pagpapakyut sa bulan. Tapos na, General. Umupo muna kayo. Ako ang magpapainom sa inyo ng gamot. General, alipin. Narito ang gamot para sa inyo. General, Prinsip. Ikaw, maliit na cute. Nangahas ka pang akitin ang General. General. Talaga namang prinsipe siya. Bainin Shuang, ang pinakamalaking pangarap mo sa buhay ay ang pakasalan si Zhao Xuanzi. Kung ganun nakahalaga sa'yo ang posisyong iyon, ako na ang upo dyan para sa'yo. Para maranasan mo rin ang pakiramdam ng mawala ang minamahal. Mahal kong maliit, nagtangkang akitin ang General. Ginoo, hindi ko inakit ang General. Naglilingkod lang ako sa pagbibigay ng gamot sa General. Hindi ko kayang gawin yon. Pakiusap, patawarin mo ako. Babaeng mapanukso. Xiao Hong, hilahin mo ang cute na ito pababa. Sapat na. Ning Shuang, masyado kang nagmamadali. Pero, isang cute lang na kumuha ng gamot. Hindi naman ako ma-in-love sa isang babaeng may asawa at anak. Pero ikaw, mahalaga at mahal. Huwag mong saktan ang kamay mo. Talagang prinsipe. Sobrang hirap talunin. Pero talagang gusto kanyang akitin. Nakalimutan mo bang hindi ko nakikita? Kahit na maghubad siya, ano naman sa akin? Isang mapagkumbabang alipin. Walang masama kung anong gusto mong gawin sa kanya. Pero dito walang tao.
Sa ngayon, hindi makahanap ng angkop na babae para sa gamot. Alam mo rin, hindi pwedeng maghintay ang sakit ko. Kuya Xuan, para sa iyong sakit, handa akong magtiis. Ngunit sana, huwag kang mahulog sa iba. Okay ba? Siyempre naman, walang ibang makakapantay sa aking Ning Xuang. Ang sampal na ito, balang araw ay babalik ko rin. Pero si White Ning Xuang, akala mo'y matibay na pagmamahal. Kayang tumagal sa bago sa lalaki. Ginoo, huwag po kayong mag-alala sa akin. Ako'y hindi pa nag-asawa, walang anak, walang karanasan sa lalaki. Dahil lang sa aking kalagayan. Sanggol na likas na kayang maglabas ng jade. Talaga ba? Kahapon, tinuruan ka ni Ning Xuang. Hindi ko kausap para sa'yo. Hindi ka dapat magalit. Sa gitna ng kaguluhan, mahirap para sa isang alipin na makahanap ng ganitong kabuhayan. Hindi madali. Makakain ng sapat at makapagdamit ng maayos. Ako ay tunay nang nakontento. Kung sakaling mapagalitan ang mahal na tao, siguradong ako ang may kasalanan. Ang iyong bibig ay marunong mangakit ng tao. Ginoo, nadumihan ang gamot. Ako po, muling kukuha ng gamot para sa inyo. Ang bango ng babaeng ito. Kaya't hindi mapakali ang puso ko. Siguradong isang spiya na ipinadala ng kalaban. Umuwi ka na. May pagkakataon na. Mag-ingat ka, General. Huwag. Nakikita na kita. Your Highness. Narinig ko may mga mandurukot. Kumusta na sila? Okay ka lang ba? Ginoo. Ipasa ang doktor. Your Highness. Hindi pwedeng iwanan ang munting ito. Nahanap mo na ang yaya na pinahanap ko sa'yo. Nahanap na ba? Nahanap na po ng dalaga. Mahal na Ginoo, malubha ang sugat ng dalaga. Kung hindi siya makakapagpahinga ng maayos, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Isang maliit na kaakit-akit. Patay na talaga. Ulitin mo pa. Alam mo ba, yung maliit mong mahal, ngayon ay iniligtas ang buhay ni Gyu. Gusto mong sabihin sa buong mundo na ang kasalukuyang prinsipe ay isang mapagpaimbabaw at walang utang na loob. Anak, hindi ko ibig sabihin yon. Ang ibig kong sabihin ay, itong walang hiya. Itong alipin, nakatanggap ng ganitong matinding sugat. Siguradong hindi na makakabuo ng Jade Dew. Pero ang iyong sakit, yan he. Song, ngayon ay maaari pa ring makagawa ng Jade Dew. Masyadong malayo ang tinitirhan ng alipin ito mula sa iyong kaharian. Kung gayon, magpahinga pa tayo ng 2 araw sa kampo. Xuan Jade, sa totoo lang, nakahanap na ako ng bago mong yaya. Pumasok ka. Xuan Jade, napakalinis ng babaeng ito. Kasalukuyan palang nagsilang, puno ng gatas. Nga, 3 naming anak, lahat pumanaw na pagkasilang. Hindi man lang nila natikman ang gatas ko. Ginoo. Ang katawan ng alipin. Kaya pa ba? Kagagaling lang ng sakit ng General. Pero dala ng binibini ang masamang tao na ito. Siguro, ayaw mo bang gumaling si General? Umalis ka na agad. Yaoji, pakinggan mo ako. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Siya si Xiao Hong. Siya ang taong hinanap niya.
Talagang wala akong alam. Inuusig ako. Ihampas ang cute na ito at patayin. Miss! Huwag! Miss! Sabi ko na balang araw babawin ko yan. Baining Shuang. Parang nawalan ka ng kaliwat kanan mong braso. Hindi ba masakit? Pag-ukulan mo ng tama ang mga tauhan mo. Si Yao Zi ay ang buhay na tagapagligtas ng general na ito. Tungkol sa kanya, hindi pa panahon para ikaw ang magdesisyon. Mahal na mahal. Hindi kita palalampasin. Tungkol sa pagbabalik ng general, ayaw kong may ibang makaalam. Kung hindi, kahit na nailigtas mo ako, hindi kita mapapatawad. Naiintindihan po ng alipin. Ngunit, General, hindi pa po natatapos ang gamot nyo. 1-2 pang araw, hindi naman po kayo mamamatay. Paano naman po iyon? Talaga namang isang mapanlinlang na babae ito. General, ang buhay ng alipin ay parang damo. Maaari kong iligtas ang General. Ito ay karangalan ng alipin. Huwag sanang dahil sa akin. Maantala ang paggamot ng General. Hindi mo ba alam na ang buhay ng General ay mas mahalaga kaysa sa sarili mong buhay? Ang alipin ay nag-aalala lamang para sa mga mamamayan sa digmaan. Akala ko nag-aalala ka para sa General. Ayos na yon. Ang gamot na ito ay kukunin ng ibang General. General! General! Ako ang labis na nag-aalala. Sa kabila ng lahat, General, ikaw ang tanging pag-asa ko. Sa kampong ito, mas mabuti pang huwag nang humanap ng iba ang General. Sige na. Kumuha ka ng gamot. May mga tungkulin pa ang General na dapat asikasuhin. Malapit nang mahuli ang isda. Huwag. Huwag saktan ang General. Ang init. Hindi makatulog ng maayos. Haring Suyo, mas malamig na ang hamog dito. Saan ka pupunta? Ang init kasi, magpapalamig lang ako. Sa kalagitnaan ng gabi. Bakit pa mainit? Gusto kong bawasan ang init. Ngunit mas lalo kong papainitin ito. Gagawin kong mas maliwanag ang apoy. Ang mga willow ay berde sa tabi ng ilog. Naririnig ang boses ng pag-awit sa ilog. Sa silangan ay sumisikat ang araw, sa kanluran ay umuulan. Napaka-pamilyar na tunog. Sino ito? Binibini. Anong klaseng gulo ang ganito? Binibini. Yung maliit na mahal ay nakikipag-inuman sa tabi ng ilog. Bago pa man ako makagalaw, nahiya na agad siya. Tumakbo. Huliin ang adultero. Iyan. Nandyan na naman ang amoy na yon. Encanto. Ginagawa mo ito para akitin ang General. Talagang sinundan mo ako dito. Hindi. Hindi po, General. Ako'y isang alipin. Nandito ako para mangolekta ng mga halamang gamot para sa inyo. Narinig ko mula sa doktor sa hukbo na ang halamang gamot na ito ay mabuti para sa mga mata ng General. Kaya't nagpunta ako dito. Hindi ko akalain na makikita ko kayo, General.
General, anong nangyari? Sakit. Hindi ka pa gumagaling, anong gamot ang iniinom mo? Sensitibo. Nagsalita lang ako sa iyo ng kaunti. Bakit ka umiiyak? Alipin. Humahanga ang alipin sa general. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa general. Gusto lang sanang gumawa ng kaunti para sa general. Ngunit hindi ko man lang magawa ang maliit na bagay na ito. Nagsisisi ako. Talagang wala akong magawa sa iyo. Sige, dalhin na kita pauwi. Sige lang. Tama nga, may ginagawang hindi tama. Tawagin ang tao. Hulihin mo ang mga manggagambala sa kampo. Kung may makakita na ako at si Song Yaozi ay magkasama, baka magkalat ito. Nang balita na ang prinsipe ay walang alam at nag-aksaya ng oras. Huwag ipakita ang pagkakakilanlan. Wala itong kinalaman sa kanya. Nahulog lang ako habang namimitas ng gamot. Nagmamadali lang siyang tumulong. Mabilis magsalita. Hulihin siya. Huwag. Ang mga sundalo ay nagtatanggol sa bayan. Ito ay isang dakilang layunin. Ngayon kung dahil lang sa pagliligtas sa akin at naparusahan, hindi ba't nakakalungkot ang puso ng mga sundalo? Ang galing mong magsalita. Kaya hindi nakapagtataka na naakit mo ang general. Dahil sa iyong munting ganda. Aregluhin mo siya. Hindi. Ginoo. Kung may parusa, ako na lang ang parusahan nyo. Talagang kaakit-akit. Sadyang naghahanap ng sakit. Kung gayon, susundin ko ang iyong nais. Bitawan mo ako. Kung talagang nagkamali ako, dapat ay ipasa ito sa general. Ano ng karapatan mo? Anong karapatan? Dahil ako ang anak ng punong ministro, hindi pwedeng ilantad ang pagkatao. Malapit na akong maging prinsesa, na mas mataas sa lahat. Sa mundong ito, wala pang katulad ko, hindi maaring ipagkatiwala. Lalo na ikaw, maliit na cute. Maliit na cute. Isang langgam. Kung papatayin, papatayin. Hindi kita palalagpasin. CJ. Naghihintay ako. Mabilis. Ako na ang prinsesa na nasa itaas ng lahat. Ng mga tao sa ilalim ko. Gusto kong makita kung paano ka makikipaglaban sa akin. Mataas ang katungkulan. Kaya maaari bang walang halaga ang buhay ng iba? Siyempre. Sino bang nag-utos sa iyo na ipanganak na walang halaga? Narinig ko na ang prinsipe ngayon ay nagmamahal sa kanyang mga tao at may pambihirang talino. Pero ikaw, napakabastos mo. Hindi ka karapat-dapat maging prinsesa. Anong sinasabi mo? Ikaw, maliit na cute. Sasabihin ko sa iyo, kahit ang kasalukuyang emperador ay dapat mag-ingat sa atin, ang pamilyang Bai. Ang posisyon ng prinsesa ay tanging para sa akin. Ang ibig mong sabihin ay, ang prinsipe ay talagang nakatutok sa iyong mga galaw. Siyempre, ikaw, maliit na cute. Naghahasik ka pa ng duda na hindi ako karapat-dapat kay Prince Jeje. Tingnan mo, sisirain ko ang bibig mo. Tama na. Hindi ko akalain. Si Baining Shuang ay laging nagpapanggap na maunawain. Ngunit sa likod ay ganito ang kanyang kayabangan. Huwag. Siya ay anak ng punong ministro. At balak pang maging prinsesa. Ikaw ay isang general lamang. Hindi mo siya kayang talunin. Halos nakalimutan na kita, Taksil. Nais mo pang maging bayani at iligtas siya. Gusto kong malaman kung sino ka. Ikaw, Taksil, ay may lakas ng loob na magtago. Sino yan? General, umalis ka na. Huwag mong hayaan na masira ang aking reputasyon. Talagang mas matatag ang pagkakaibigan kaysa ginto. Huwag kang magmadali. Ngayon, kayong dalawa, walang makakatakas. Hawakan mo ako. Sino ang magtatangka? Prinsip. Bailing Shuang, ang tapang mo talaga. Pasensya na, hari ng prinsipe. Bailing Shuang. Sa araw-araw, ganito ka ngang mapagmataas. Hindi ko magawa, mahal na Ginoo. Hindi mo magawa. Hindi ba't sinabi mong kahit ako'y kailangan mong tingnan ang mukha ng iyong ama? Patawad, mahal na Ginoo. Nagkamali ako sa aking sinabi. Mula ngayon, mananatili akong nag-iisa at mag-isip.
Hindi ako lalabas ng walang aking pahintulot. Song Yaozi, ikaw, maliit na cute, hindi kita palalampasin. Mahal na prinsipe, si Anye. Song ay hindi pa gumagaling sa kanyang mga sugat. Ngayon ay nakatamo pa ng ganitong malubhang pinsala. Kung hindi siya magpapagaling ng maayos, maaaring mapanganib ang buhay niya. Dalhin ang pinakamahusay na gamot mula sa Hospital Imperial. Siguraduhing maayos ang kanyang kalusugan. Opo, magpapaalam na po ako. General, umalis ka na agad. Sa mundong ito, totoo bang may ganito? Hindi alam ang aking pagkatao. Handa akong ialay ang aking buhay para sa akin. Anong inumin ang iniinom mo? Mahal ko. Mahal ko. Siguradong sira ang iyong buhay. Ginoo, magpatawad po kayo. May isang plano ang alipin. Miss, narito ang gamot para sa araw na ito. Magsimula ka ng umalis. Inutusan ng General. Kailangan mong makita na ininom mo ito. Kung hindi, kailangan kong parusahan. Kapatid. Miss, bakit ka nandito? Nandito ako. Siyempre, para manood ng iyong magandang palabas. Miss, ano ang ibig mong sabihin? Yung ininom mo kanina ay ang pinakamalakas na pampalakas ng loob. Kung hindi ka makipagtalik sa isang lalaki sa loob ng kalahating oras, magiging panganib ang iyong buhay. Ginoo, ano ang balak mo? Mahal na ginang, narito ako upang alagaan ka. Ayaw, ayaw. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Xiao Kui, hindi ako pwedeng lumabas. Ikaw ang magdala ng prinsipe dito. Opo. General, nakita ng alipin na ito na pumasok ang magnanakaw. Sa silid ni Yanye. Song, kung mangangaliwa ka sa akin, paano kung mangangaliwa sa'yo? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Huwag. Huwag. Ito ay dahil sa pampalakas ng pagnanasa. Bilisan mo. Tawagin ang manggagamot. Huwag. Huwag. Bakit ka ganyan kalakas ang pagtanggi sa akin? Prinsipe, ang lunas. Huwag. Ang puso ng alipin ay para lamang sa general. Kung ang alipin ay makatagpo ng ibang tao bukod sa general, mas mabuti pang mamatay ang alipin. Pakiusap, please. Huwag. Ang mahal ko ay tanging general lamang. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Ikaw ang general.
Punong General. Tulungan mo naman ako, please. Baining Shuang. Nagsimula na ang magandang palabas. Ano? Sabi mo, ang prinsipe. Natulog kasama ang cute na yon. Song Yaozi. Hindi ko talaga papayagang agawin mo ang prinsipe. Xiao Kui. Sususrin ko ng mabuti. Hindi ako naniniwala. Hindi ko siya manghuli sa kanyang kahinaan. General. Huwag po sanang isipin na mababa ang aking halaga. Wala pa akong asawa at hindi pa ako nagkaanak. Hindi pa ako nakakaranas ng mga bagay na yon. Mayroon lamang akong natatanging kalagayan. Sadyang likas sa akin ang makagawa ng Jade Deo. Mukhang hindi siya nagsinungaling sa akin. General. Siguradong panaginip lang ito ng alipin. Ang general ay matapang at magaling sa laban. Nabighani sa kanya ang lahat. Bakit niya ako mapapansin, isang probinsyang babae lang? Sana'y manatili na lang itong panaginip. Huwag na sana akong magising kailanman. Ngayon ka na bang nagising? General, talaga bang ikaw ito? Dapat akong mamatay. Hindi kita masisisi. Nakatikim ka ng pampalibog. Saktong may magnanakaw na pumasok. Nakita ko ito at tinanggal ko ang lason para sa'yo. Salamat, General. Ang iyong malaking kabutihan. Siguradong magpapasalamat ako ng buong puso. Paano mo gustong magpasalamat? Bakit laging may kakaibang amoy sa'yo? Kapag malapit na ako sa'yo, hindi ko mapigilan. Sadyang nilalandi mo ba ako? Wala akong ganun. Ito ay espesyal na pampabango na gawa ni Sanyang. Walang sinumang lalaki ang makakapigil dito. Ayos na. Nagbibiro lang ako. Umiiyak ka na naman. Sobrang sensitibo. General. Naisip ko lang. Napakamainat ng militar dito. Kagabi. Paano nakapasok ang magnanakaw? Siguro ba ay isang mamamatay tao? Tiyak na si Baining Shuang ang may gawa niyan. Ipapaliwanag niya sa'yo. Si Baining Zi ay diretsyo ang ugali. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Mabuti ang puso mo. Paano natin malalaman na masama ang loob ng taong ito? Anong gagawin niyo? Ginoo. Sa araw-araw, hindi ako nakikipag-away sa iba. Mukhang ang mga taong ito ay para kay Ginoo. Mauna na kayo, Ginoo. Ako na lang ang bahala sa kanila. Sa katawan mo na ganyan. Palagi ka pang nauuna sa akin. General. Prinsip. 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 Inatasan tayo ng emperador na dalhin ka pabalik sa palasyo. Maghanda ka na. Bukas tayo na alis. Magsimula na kayo. Ikaw ang prinsipe. Ako ay nasugatan ng malubha kamakailan, kaya't nagtago ako, upang magpagaling sa kampo. Ipinadala. Prinsip. Kagabi. Maraming salamat sa iyo. Pwede bang pumayag ka sa isang bagay? Hindi ba't gusto mong humingi ng pangalan? Nalaman ko na siya rin ay katulad ng mga yon. Hindi. Nais ng aliping ito na. Kalimutan mo ang mga nangyari kagabi. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Dahil alam mo na ako ay prinsipe. Dapat mo ring malaman na ang pagsama sa akin ay magdadala sa iyo ng walang katapusang kayamanan. Alam kong mababa ang aking katayuan. Napakaswerte ko na pinapansin ka. Tapos na ang swerte ko. Kaya hindi ko na kailangang mangarap pa. Alam mo ba, kung gaano karaming babae sa mundo, nais na makapasok sa kama ko. Siyempre alam nila. Naiintindihan ni Yao Zai. Alipin. Ngunit isang simpleng babae sa nayon. Tunay na karapat dapat sa'yo. Dapat ay anak ng punong ministro. Ginoong Binibini.
Sinasabi ko na karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Bukas ay sasama ka sa akin pabalik sa palasyo. Sisiguraduhin kong bibigyan kita ng pangalan. Mahal na Ginoo. Anong sinabi mo? Gusto ng prinsipe na dalhin ang cute na yon sa palasyo. Narinig ko ito mula sa aking sariling mga tainga. Huwag kang magalit, miss. Gusto mo bang ipasiyasat ko? Ang pinagmulan ng cute na yon, may ilang palatandaan na. Ako at ilang mga katulong ay nakita mismo. Sa dala-dala niyang bag, may isang espiritu. Nakasulat dito, ang espiritu ng yumaong asawang si Xiao Chongsuan. Totoo nga, walang duda. Nakita ko ito ng aking sariling mata. Yung maliit na cute, madalas pa siyang umiiyak. Sa gitna ng gabi habang yakap ang altar. Isang may asawa na naglakas loob pang akitin ang prinsipe. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakatakas. Si Xiaoqi. Ikaw, maliit na cute, bilang isang may asawang babae, nagdaring kang akitin ang prinsipe. Ngayon, ayusin kita para sa prinsipe. Inaasar ako. Inaasar ako. Baining Shuang. Ano na naman ang ginagawa mo? Mahal na Ginoo. Ang cute na ito ay may asawa na. At napatay pa ang kanyang asawa. Ang ganitong maruming tao. Paano makakapasok sa palasyo? Hindi, mahal na prinsipe. Inuusig po ako ng alipin. Baining Shuang. Wala kang sapat na ebidensya. Bakit mo akalaing maniniwala ako sa'yo? Itong maliit na cute, laging may dalang espiritu ng kanyang yumaong asawa. Nasa kanyang bag. Wala akong ganun. Ito ang ebidensya. Mahal na prinsipe, huwag kang magpaloko. Sa cute na ito. Hindi ba? Siya talaga ang nanlilinlang sa akin. Miss, ibalik mo na sa akin ang bagay na yon. Ang altar na ito ay para sa taong pinakamahalaga sa akin. Bitawan mo. Ganyan mo pa rin pinoprotektahan ang iyong kalaguyo. Hindi ito totoo. O hindi. Buksan mo ang tela at makikita mo. Tawagin ang tao. Buksan mo. Huwag. Hindi. Hindi ito possible. Saksi ako sa aking sariling mga mata. Mahal, magtiis ka muna. Itay. Itay. Mahal na Ginoo, alipin. Mula nang ako'y may alaala, ako'y nakasama ng aking ama. Noong buhay pa ang aking ama. Hindi ko siya naipagbigay ng magandang buhay. Pagkamatay ng aking ama, ako'y tanging may dalang altar na ito. Upang alalahanin ang aking ama. Ngunit ngayon, Baining Shuang. Akala mo ba'y hindi kita kayang galawin? Hindi ba? Miss, mahal na prinsipe, sabi ni Xiao Kui. Nakita niya mismo. Tao. Hilahin siya at putulin. Sandali, mahal na Ginoo. May testigo pa ako. Yaozi. Sa pagkakataong ito, sasama ako sa digmaan. Sa loob ng 3 buwan, makakauwi na ako. Kapag ako'y nagtagumpay, mag-aasawa tayo. Okay. Mag-ingat ka ng mabuti. Hihintayin kita. Zongxuan. Buhay ka pa pala. Mahal na prinsipe. Bakit ka nagtatagong ganyan? Mahal na prinsipe, ito ay ang asawa ni Song Yaozi, si Xiao Chongxuan. Ang iyong asawa ay si Song Yaozi. Ang asawa ko ay si Song Yaozi.
Hinahanap ko na siya ng 3 taon. Eh ikaw? Tingnan mo kung siya ba. Parang. Ngunit hindi siya ang aking asawa. Ang aking asawa ay may maitim na balat. At matipuno. Ngunit ang babaeng ito ay may makinis na balat. Maganda ang katawan. Hindi siya ang aking asawa. Kakausapin mo lang siya, 3 taon na kayong hindi nagkikita. Sapat na ang 3 taon para magbago ang isang tao. Siyempre, umaasa akong siya yon. Ngunit sa kasamaang palad. Ang aking asawa. May mansa sa kanyang mukha. Ang mansa na yon ay likas na ipinanganak. Hindi talaga maaalis. Impossible. Ikaw, maliit na cute. Tiyak na kasama nitong maliit na cute. Nagsabuatan para mandaya. Ito ay. Yan he. Bay, 3 taon na ang nakalipas. Nakita mo na ang aking asawa. Ako'y isang ginang na may mataas na katayuan. Paano ako makikilala ng isang karaniwang tao? Talaga bang nakalimutan mo? Noong panahon na yon, nakita mo ang mukha ng aking asawa. Pinagtawanan mo siyang pangit at hindi kaaya-aya. Pinagtawanan mo siyang pangit at hindi kaaya-ayanan. Hinamon mo siyang napakakisla. Noong araw, maraming tao ang nandun. Totoo ba o hindi? Malalaman agad. Kung may ganitong kakaibang pangit na asawa. Kaya hindi nakapagtataka na nagnanasa siya sa ibang babae. Ikaw yon. Pero hindi ka na nga ba patay? Noong araw, si Miss Bai Xiao ay nagpadala ng tao upang saktan ako ng marahas. Itinapon ako sa bangin. Talagang hindi ako nararapat mabuhay. Your Highness, Miss Bai Xiao. Siya ay anak ng Chancellor. Paano nangyari ang ganitong bagay na walang pakialam sa buhay ng tao? Ano ang dahilan dito? Mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Ano ba talaga ang nangyayari? 3 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa aking swerte, nailigtas ako ng mga ngaso. Kung hindi, matagal na sana akong nasawi. Eh ano pa? Ako ay isang mayamang anak. Hindi niyo karapat-dapat na makialam. Dahil kung hindi ka pa namatay 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, papatayin kita uli. Isang tao. Baining Shuang. Akala niya lang. Ikaw ay medyo mainitin ang ulo lang. Hindi niya inasahan na magiging ganito kang matindi. Kapatid na prinsipe. Isa lang siyang maliit na cutie. Alam mo ba? Siya ay general ng estado. Kamakailan lang ay naayos ang rebelyon sa hangganan. Ngayon ay paborito na siya ng emperador. Pati na ang iyong ama ay kailangang bigyan siya ng kaunting respeto. Hindi. Hindi ito possible. Dapat kang humingi ng tawad kay General Xiao agad. General Xiao, pasensya na. Ikaw si Yao Zi. Tama ba? General Xiao, magpakababa ka naman. Ang pangalan ko ay Song Yao Zi, pero hindi ako ang iyong asawa. Yao Zai, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ayaw mong aminin sa akin? Ako. Ayaw mo pa rin bang tanggapin? Ganun ba? Yao Zai. Yao Zai. Your Highness. Ngayon ang nangyari. Hindi ako naniwala sa'yo. Nakakainis ka sa akin. Your Highness ay ang prinsip. Dapat mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Bakit? Ayaw mo ba akong makita? Bakit naman? Siguro ay pagod lang ako kamakailan. Medyo hindi maganda ang pakiramdam. CJ. Ngayon ay makikipagpahinga ako sa'yo. Hindi ko pa nainom ang gamot ko ngayon. Mahal na Ginoo, hayaan mong kunin ko ang gamot para sa'yo. Sandali lang. Kukunin ko ito ng personal. Tulad ng gabing iyon. Mahal na Ginoo, medyo pagod na ang alipin. Ayaw ko na. Noong araw na yon, sinasabi rin na ayaw na. Ngunit niyayakap ako. Sino? Prinsip. Maganda.
Aalis ako't titingin. Prinsipe! Maganda. Aalis ako't titingin. Prinsipe! Siguradong pusa lang yan. Huwag mo nang alalahanin. Ikaw, napakasensitibo mo. Masyado kang duwag. Walang anuman. Mahal na Ginoo. May ulat mula sa hukbo, mahal na Ginoo. Naiintindihan na. Matulog ka na. Walang kailangan na maghintay sa akin ngayong gabi. Ikaw at siya ay. Ako ay babae na ng prinsipe. Wala akong pakialam. Alam ko. Sigurado akong pinilit ka. Basta't gusto mo, agad kitang dadalhin. Yao Zai. Chong Xuan. Sa kasalukuyang sitwasyon, wala na tayong magagawa upang bumalik. Hindi. Chong Xuan. Sa pagitan natin. Gawin na lang, na parang walang nangyaring anuman. Yao Zi. Hindi ako naniniwala, na basta-basta mo lang, may iwan ang ating nararamdaman. Chong Xuan, makinig ka sa akin. Ngayon, ikaw ay general ng bayan. Anong klaseng gusto mo? Walang magandang babae sa angkan. Nakalimutan mo na ako. Maghanap ka ng magandang babae sa angkan. Sige ba? Gusto ko sana ikaw. Zong Xuan. Zong Xuan, pasensya na. Namatay ka na isang beses. Hindi na kita pwedeng ipahamak. Yao Zai. Wala akong pakialam sa anuman estado o katayuan. Lalo na hindi ko pakialam. Tungkol sa inyo ng prinsipe. Umalis tayo dito ng magkasama, okay lang. Yao Zi. Bakit hindi ka sumama sa akin? Na-in love ka ba sa prinsipe? Prinsipe! Hindi. Siya ay prinsipe. Ay ang hinaharap na tagapagmana. Hindi kailanman magkakaroon ng tunay na puso. Paano ako magkakaroon ng pag-ibig sa ganitong tao? Yao Zai. Magsalita ka. CJ. Ayos lang, hihintayin kita. Hihintayin kita. Ang araw ng pagbabalik loob. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng paningin? Ako mismo ang nakakita ng malinaw. Hindi pwedeng nagkamali. Nakita ko mismo. General ng Estado. Lumabas mula sa kwarto ni Song Yaozi. May lihim na relasyon silang dalawa. Song Yaozi. Ayaw mong aminin. Walang problema. Marami akong paraan para mapakita mo ang iyong tunay na kulay. Xiao Kui. Tungkol sa nangyari na yon, huwag mo akong sisihin. Alam mo rin. Mula nang ikaw ay 8 taong gulang, sumama ka sa akin. Patay na si Xiao Hong. Ngayon, nasa tabi ko. Ikaw na lamang ang natira. Naiintindihan ni Xiao Kui. Narinig mo na ba? Ang general ng bansa, si Xiao Chongxuan, mga ebidensyang nagsasabing siya ay nagbabalak mag-alsa. Sa tanghali ay ipapapatay na siya. Ano? Narinig ko na rin. Yung tao, nasa likod ng kampo ngayon sa bundok. Hindi pwedeng magpanik ako. Kung si Bai Ningshuang nga, isang bitag na itinakda para sa akin. Kaya't ako at si Chongxuan ay hindi makakaligtas sa kamatayan. Ngunit kung totoo nga, itong maliit na gatas na babae, talagang may ugnayan sa general ng bansa. Nakita ko mismo nang ako'y namimitas ng gamot. Nakadisgisi siya papuntang likod bundok. Nagkita kayong dalawa ni General Xiao. Song Yaozi. Kung totoong nanloko ka sa akin, siguradong mamamatay ka. Song Yaozi. Ngayon, siguradong mamamatay ka. Song Xuan. Chong Xuan. Chong Xuan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May nagsabi sa akin na delikado ka sa likod na bundok, kaya't dumating ako agad. Sabi rin nila na delikado ka, kaya't nagmadali akong pumunta. Yao Zai. Naaalala mo pa rin ba ako, di ba? Kahit papaano, may ilang taon din tayong pinagsamahan. Huwag kang magkamali.
Yao Zai. Tara na. Prinsip. Akala ko hindi na kita makikita. Muli. Ikaw lang. Nga. Narinig ko na may isang templo ng Diyos ng bundok sa likod ng bundok. Basta't taimtim na manalangin, maaari nitong pagpalain ang sinumang hinihiling. Nais mong matupad ang lahat ng iyong pangarap. Ako si Chong Xuan. Madalas kaming pumupunta sa bundok na yon. Minsan ay nakakita ako ng isang bahagyang kilalang templo ng Diyos ng bundok. Kahit pa ito ay isang bitad. Kaya nitong malutas ang problema. Ito ay isang bagay na dating para kay Chong Xuan. Ang amulet na hinahanap. Ngayon ay hindi na magagamit. Tingnan mo. Ito ay para sayo. Ang amulet na hiniling ko para sayo. Sinabi ko sa Bodhisattva na basta't ingatan ka niya. Handa akong ipagpalit ang aking buhay. Handa rin. Resulta. Nakatapak na sa bitag na ito. Templo ng Diyos ng bundok. Bakit hindi ko kailanman narinig ang tungkol dito? Nandoon lang. Handang isakripisyo ang buhay niya para sa akin. Paano ko siya mapagdudahan? Yao Zai. Bakit hindi ka sumama sa akin? Nahulog ka na ba sa prinsipe? Hindi ba? Talaga bang nahulog ako sa prinsipe? Masakit. Mahal na Ginoo, si General Xiao ay nasa labas ng lungsod, 30 milya. Nahuli ang isang grupo ng mga tulisan. Dumating ako upang ipaalam. 30 milya mula sa bayan. Mukhang, talagang walang kasalanan si Xiao Chong Xuan at si Yao Zai. Sa isa't isa. Ipinasa. Ito. Ngayon ay dito ako mag-uusap tungkol sa trabaho. Kung hindi ka komportable, tawagan mo lang ako. General Xiao, ano ang tinitingnan mo? Ako lang ay curious. Sino ang nakapagpapahalaga sa iyong pansin ng ganito? Isang mahina ang loob lang. Talaga namang nakakatawa ang iyong prinsipe. Talagang batang-bata at magaling si General Xiao. Sa loob ng 3 taon, naging general ng bayan. Ngayon, nagtagumpay sa paglaban sa mga bandido. Hindi ko alam kung ano ang nais na gantimpala. Ako'y simpleng ginampanan ang aking tungkulin. Hindi ito mahalaga. Narinig ko na maraming babae sa kabisera. Lahat ay nais na maging asawa mo. Wala nang ibang minamahal. Prinsip, ang taong minamahal ko, isa lang, at iyon ay ang aking asawa. 3 taon na walang balita. Malamang ay masama ang kalagayan niya. Kahit na ganoon, hindi ko kayang maglagay ng ibang tao sa aking puso. Napakatapat na general. Kung ganoon, kung sakaling may gusto ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita. Ano sa tingin mo? Kaya, maaari bang sinuman ang nais ng iyong lingkod? Siyempre. Maliban sa babae ng aking palasyo. Paano mangahas ang aking nasasakupan na lumampas sa hangganan? Ang aking minamahal ay ang aking yumaong asawa lamang. Narinig ko, si Lady Song ay nagligtas sa hari kahit na delikado ang buhay niya. Hindi ko alam kung paano ang magiging plano bukas pag uwi niya sa Beijing. Sa tingin ko, ano ang gagawin nila? Isasama ko siya sa palasyo. Pero, mababang uri lang si Lady Song. Baka madali siyang maapi pagpasok sa palasyo. Mas mabuti pang, tinatanggap ko si Song Yaozi bilang kapatid na babae. Ganun ba? Hindi naman ako mababa ang tingin sa kanya. Hindi na kailangan. Nandito ako para sa kanya. Siyempre, alagaan ko siya ng mabuti. Mahal na Ginoo, maaari ba akong talagang magtiwala sa iyo? Babaeng mapanukso. Huwag mong gamitin ang ganyang tingin sa ibang lalaki. Alam mo ba kung gaano karaming lalaki ang nahuhumaling sa iyo? Pati si Xiao Chong Xuan, may masamang balak sa iyo. Mahal na prinsesa, lasing ka na. Hindi ako lasing. Ikaw lamang ang babae ng aking kaharian. Nalis mo ang aking lason. At napakabait mo sa akin. Sa buong mundo,
Maliban sa aking ina. Walang ibang nagmamalasakit sa akin ng ganito. Narinig ko. Ina ng prinsipe. Upang makuha ang pabor ng emperador. Napakamahigpit niya kay Zhao Xuans. Sinumang magpakita sa kanya, ng kahit kaunting simpatsya, ay papatayin. Dahil dito, si Zhao Xuans, ay lumaki na napakamalamig. Mahal na Ginoo. Kaya't ikaw ay tapat sa akin. Seryoso ka ba sa akin? Yao Zai. Sa mga taong ito, ako'y nasa loob ng palasyo. Walang oras. Na hindi ako nakikipagsabuatan sa iba. Ikaw lamang ang nasa aking tabi. Sa pagiging mag-isa lang ako, nararamdaman ko ang kaunting kapanatagan. Pero sinasabi ng iba, ang mga lalaki ay walang puso. Talaga bang dapat akong maniwala? Kung naniniwala ka sa akin, tinitiyak ko na iingatan kita buong buhay. Your Highness, ang buhay ko ay parang naglalakad sa salaming matutulis. Sige, pagkakatiwalaan kita sa isang pagkakataon. Huwag mo akong bigin. Sana hindi mo ako bigin. Itay. Yung maliit na cute, maraming pakana. Nakapagpapaamo sa prinsipe ng labis. Walang laban ang anak na babae dito. Bodong. Akala mo ang mga lalaki sa mundong ito, talagang may ganitong lalim ng damdamin. Siyempre, ang ama ay maghahanap ng paraan para sa iyo. Bukas, papasok ka sa palasyo. Malalaman mo na. Sa harap ng kapangyarihan na ito, ang mga babae, ito ang pinakamaliit na halaga. Narinig ko na. Ngayon, ang hari ay magdadala ng mga yaya mula sa labas ng palasyo. Kailan nagsimula ang chancellor na magpansin? Sa harem ko. Ang hari ay mahalaga at marangal. Kahit na hindi kulang sa mga babae, kailangan mo ring malaman. Anong klaseng babae? Ang tunay na makakatulong sa iyo, mahal na Ginoo. Ginoong Bai. Mukhang masyado nang mahaba ang iyong mga kamay. Hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko kayang gawin yon. Mukhang matapang ka talaga. Ngayon ang palasyo. Ang ikatlong prinsipe ay nakatitig ng matalim. Katatapos lang niyang magdala ng mga sundalo upang tapusin ang digmaan. Lubhang pinarangalan siya ng hari. Kung ang prinsipe tagapagmana ay gusto lang maglaro ng mga babae, ayos lang iyon. Pero kung siya ang nauna sa aking maliit na babae, na ipinangako niya ang pangalan niya, dapat ay malinaw sa inyo. Sa napakalaking palasyo, ang pagkamatay ng isang alipin ay hindi nakakaiba. Nanghihikbi ka sa akin. Hindi ko magagawa yon. Ngunit pakiusap, pag-isipan mo ng mabuti. Ang matandang lingkod, kailangan na munang umalis. Mahal na prinsipe, nais ko sanang hayaan ang pamilya Bai na mabuhay ng mas matagal. Ngunit naglakas loob siyang gamitin si Yao Zi bilang banta sa akin. Sumpain. Malakas ang pamilya Bai. Kung bigla silang umatake, natatakot siyang magpumiglas hanggang sa huli. Sa oras na yon, mapapahamak din si Yao Zi. Ang tanging paraan ay isang malakas na hampas para mapatay agad. Ipadala natin ito sa Anje. Pero dumating lang sila sa Beijing. Malamang aabutin pa ng isang buwan. Siguro ay masasaktan si Yao Zi. Ginoo. Sinabi ng prinsipe na pinagalit mo si Yanji. Bai, hayaan mong ipadala kita sa huling paghuhugas. Kaya't kami ay alis na. Tiyak na may dahilan ang prinsipe. Pinatayo ba kita? Lumuhod ka. Akala ko talaga, makakatulong kang umakyat sa sanga at maging phoenix. Ganun ba? Katuwang-tuwa lang. Ang tatay ko ay isang kasalukuyang ministro. Sa tingin mo ba, magpapatalo ang prinsipe? Para lang sa isang maliit na mahalaga tulad mo. Alam ko nang mabuti ang aking katayuan. Ngunit ano ang iniisip ng prinsipe? Ginoong Bai, dapat mo siyang tanungin. Nagmamatigas ka pa, ha?
Noong nakaraan, pinrotektahan ka ng prinsipe. Ngunit ngayon, tingnan natin kung paano ka makakatakas. Dalhin niyo siya. Arestuhin niyo siya. Ngayon, hindi ka na makakaawa pa. Hindi ka na makakamatay. Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako. Palasyo. Palasyo. Ginoo, huli na. Si Miss Baiking ay nasa labahan. Magpaparusa kay Song Yaozi. Ano? Ginoo Xiao. Si Miss Baiking ay nakapaparusa kay Miss Song. Sundan mo agad ako papasok sa palasyo. Bitawan mo ako. Ipapatupad ang parusa. Dumating na ang prinsipe. Dumating siya. Sinabi niya na iingatan niya ako. Hindi yon pek. Kuya Xuan. Nandito ka ba? Para ipagtanggol ang cute na ito. May ipinadala ang kanlurang rehiyon na isang telang sutla. Kaya't nagpagawa ako ng isang balabal para sa'yo. Sobrang lamig. Huwag kang magkasakit. Salamat Kuya Xuan. Ngunit, anong pagkakamali ba ng cute na ito? Kailangan mong gawin ito ng personal. Itong cute na ito, ninakaw niya ang aking pangpondo. Tingnan mo. Ito ay nakuha mula sa kanyang bag. Nahanap. Ang pangpondo na ito. Siyempre, ito ay sa sarili ng katulong. Ito ay isang luwad na hairpin na inangkat mula sa kanlurang rehiyon. Tanging ang mga royal lamang ang may ganito. Ikaw, isang maliit na cute. Paano ka magkakaroon nito? Nangahas na magnakaw ng mga bagay ni Bai Xiaoji. Tawagin ang tao. Bigyan ng maliit na cute na ito ng 31 palo. Ginoo. Itong suksok na ito. Malinaw na ikaw mismo ang nagbigay sa akin. Ginoo. Napakamahal nito. Ito ay isang jade hairpin mula sa mga tributo mula sa western regions. Akma sa'yo ito. Yao Zai. Pasensya na. Kung hindi ko gagawin ito, wala ka ng ibang paraan kundi mamatay. Yasinta. Bakit? Yasinta. Kung magpapatuloy pa tayo, mukhang matatakot ang munting ito. Isang maliit na cute na hindi marunong makilala sa sarili. Kung mamatay, mamatay na. Tigil. Mahal na Ginoo. Narito si General Xiao. Anong dahilan? Nandito ako upang talakayin ang mahalagang bagay sa hukbo. Narinig kong nandyan ka sa Laundry Bureau. Dumating na dito. Ako at si Yanye. Song, ay matagal nang magkakilala. Kaya nais kong itanong, ano ang kanyang pagkakamali? Itong maliit na cute. Ninakaw ang aking hairpin. Hindi ba siya dapat parusahan? Pagkakasala sa pagnanakaw. Tama lang na parusahan. Pero ngayon ay ang kaarawan ng Emperatrice. Magpapatawad sa buong bansa. Kung si Missy ay naparusahan na ang alipin na ito, huwag na sana kayong magdulot pa ng mas malaking gulo. Dahil sa pakikisama kay General Xiao. Ngayon ay papalampasin ka na namin. Ngunit, si General Xiao ay tila sobrang nababahala sa maliit na cute na ito. Baka siya ay may gusto sa kanya.
Ginoong Song, ay kahawig ng asawa ng aking ministro. Talagang may awa ako kay Ginoong Song, na may malasakit. Kung gayon, Kuya Xuan, huwag na. Ibigay natin ang munting ito kay General Xiao. Para na rin isang magandang pangyayari. Ano sa tingin mo? Hindi pwede. Bakit? Huling ayaw ni Xuanje. Isang maliit na kuti lang. Mababang uri. Paano siya karapat-dapat sa generalisimo ng lungsod? Prinsip, hindi ako alintana ang estado ni Miss Song. Humihingi ako sa inyo, prinsipe. Ipagkaloob si Miss Song. Ipinagkakaloob sa akin. At ikaw naman. Nais mo bang ikasal kay General Xiao? Alam ko ang aking kalagayan. Mababang uri ako. Hindi ako karapat-dapat sa General. Tungkol dito, huwag na nating pag-usapan pa. Mabuti na lang at may kamalayan ka sa sarili mo. Talagang walang ka-interes-interes. Itong pang-adorno, ibigay na lang ito sa'yo. Aking Xuan, sobrang ginaw ko. Bumalik na tayo. Yaozai, gising ka na. Yaozai, Yaozai, maghintay pa muna. Sa kahiyang ito ngayon, babawiin ko ito ng 10 ulit para sa'yo. Yaozai, pasensya na. Ako ang hindi nakapagprotekta sa'yo. Gising ka na. Kamusta? Ayos lang ako. Zongxuan, mahirap nang ibalik ang buhay mo. Huwag nang maging padalos-dalos sa hinaharap. Ito ay tungkol sa iyong buhay. Paano ako hindi magiging padalos-dalos? At saka, bakit hindi mo ako tinanggap ngayon? Bakit hindi mo ako tinanggap na pakasalan? Kung hindi dahil kay Bai Ning Shuang. Ikaw sana ay asawa ko na. Huwag na nating pag-usapan ito. Kung marinig ito ng mga may masamang balak. Tayong dalawa, lahat ay hindi makakaiwas sa kamatayan. Yung si Bai Ning Shuang, napakamalupit. Tiyak na makakahanap siya ng pagkakataon upang alisin ka. Mas mabuti pa, sama na lang kita. Hindi pa ako makaalis sa ngayon. Bakit? Hindi ka pa rin makaalis sa pagmamahal sa prinsipe. Sa iyong katayuan bilang tagapagmana ng bansa, bawat hakbang ay parang aakyat sa langit. Sigurado siyang may sariling pinagdadaanan. Mahal na mahal mo siya hanggang ngayon. Ginoo, inanyayahan ka ng prinsipe upang pag-usapan ang mahalagang bagay. Sige na. Ito ang pamahid na hiniling ko mula sa tagapayo. Tandaan mong ipahid ito. Babalik ako para tingnan ka. CJ. Pasensya na sa lahat. Pangalagaan niyo si Yaozi. Dalhin mo ito sa bulaklak. Salamat, General Xiao. Mahal na prinsipe. Siya. Paano? Mahal na prinsipe, dahil sa iyong pag-aalala. Bakit na yon? General Xiao. Dapat mong malaman na magulo ang sitwasyon sa korte. Hindi ko kayang magdesisyon sa mga usaping pag-ibig. Lalo ko siyang pinapaboran. Lalo siyang nahihirapang mabuhay sa harem. Mahal na Ginoo, bakit hindi mo siya palayain? General Xiao, si Yaozi ay babae ko. Ngayon, nailigtas mo si Yaozi. Tungkol sa pag-aasawa, hindi ko na ito ulitin. Ngunit may iba pang mga iniisip. Naiintindihan ko, mahal na Ginoo. Maaari ka nang umalis. Huwag. Yaozi. Huwag.
Sa kagalang-galang na prinsipe, bilang isang pinuno ng isang bansa. Paano ka naman magpapakumbaba? Pumunta rito sa maliit na opisina ng paglilinis. Sa araw na ito, bilang isang tagapagmana ng trono. Sa araw na ito, bakit mo pa kailangang ipaliwanag sa akin? Yao Zai, kailangan mo bang makipag-usap sa akin ng ganito? Hindi ko po kayang gawin yon. Kung may puso ang pagsasangguni sa iba. Naway pakawalan mo ako. Mula sa palasyo. Pakawalan kita mula sa palasyo. Yao Zai, akala mo nakarating ka na kay Xiao Chongsuan. Kaya makakalaya ka na sa akin, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Hindi mangyayari yon. Maghintay ka lang. Bibigyan ka ni Gu ng isang pangalan. Ngunit mahal na Ginoo, maaasahan ko pa ba ang tiwala mo? Ginoo, sabi ng mga matandang babae sa laundry. Kagabi, pumunta si General Xiao sa laundry. At nagbigay pa siya ng tulong sa mga matanda. Para alagaan sila ng mabuti. Akala nila kung makakakilala sila kay Xiao Chongsuan, maaari na silang makawala. Iutos mo na. Pag-aalaga sa mga babae sa laundry house. Maingat na alagaan ang munting mahal. Pero, may isang bagay ang alipin na hindi maintindihan. Bakit hindi na lang? Pinatay ang munting mahal. Patayin. Sobrang mura niya. Gusto kong gawin ito. Dahan-dahang ginagambala siya. Nakikita ko siya. Mas gusto pa niyang mamatay kaysa mabuhay. Hugas din ang mga ito. Maingat na maghugas. Huwag magpapabaya. Kainin mo na. Bakit? Ayaw mong kumain? Sige, kami na ang magpapakain sa'yo. Anong ginagawa nyo? Kainin mo na. Anong ginagawa? Hain ka papatulugin. Huwag kayong matulog. CJ. Walang pakialam. Ikaw, cute ka. Tama na. Inutusan ko kayong alagaan siya. Ganito ba ang pag-aalagan nyo? Kahit na ikaw ay isang general. Si Miss Bai ay anak ng premier. Hindi ko pwedeng hindi pakinggan ang sinasabi niya. Tumigil ka. Opo, opo. Yao Zai. Yao Zai, kamusta ka na? Ako. Buntis ako. At ikaw? Kailangan mo bang sabihin sa kanya? Hindi ko alam. Yaozi, isang buwan mula ngayon, mag-aalay ng panalangin ang prinsipe sa Baima Temple. Kung nais mong umalis sa oras na yon, sabihin mo sa akin, dadalhin kita palayo dito. CJ. Pagsasabi ko, mahal na Ginoo, inutusan niyo akong lihim na protektahan si Yanji. Song, ngunit nakikita ko na siya ay pinapahirapan dito sa laundry house. Araw-araw. Kung ako ay kikilos ngayon, malalayo na ang lahat sa pagkabigo. Alam niyo ba, si Miss Baybay ay naitakda bilang prinsesa consort. Ngayon ay ikakasal na siya. Talaga ba? Hindi ba't ito ay tiyak na mangyayari? Si Miss Baybay ay anak ng Chancellor.
at siya lang ang pwedeng maging ganon, ay may karapatang maging prinsesa. Song Yaozi. Ngayon, ay ang gabi ng kasal ng prinsipe at prinsesa, ng bagong kasal. Partikular na inanyayahan ka upang maglingkod. Song Yaozi. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano ako pinaliligayan ng prinsipe. Bakit hindi mo agad dalhin ang inumin? Sa inuming ito, may pinakamalakas na pampalakas. Maaari ka nang umalis. Huwag kang umalis. Mahal na Ginoo. Ito rin ay unang pagkakataon para sa akin. Gusto kong may katulong. O sabihin mo, natatakot ka na masaktan siya. Huwag mong kalimutan. Inutusan ako ng tatay ko. Mahal kong tratuhin mo ako ng maayos. Anak, talaga bang mapagkakatiwalaan ni nanay si tatay? Pero ang puso ni nanay ay sobrang sakit. Ginoo, pakawalan mo na siya. Nandyan pa ang prinsesa. Zai Zai, sinalo ko na siya. Bakit? Hindi mo ba? Talaga bang kaya mong manood habang ako at siya ay may mababang katayuan? Kahit na ayaw ko. Ano naman ang magagawa? Ngayon, ito ay isang pansamantalang solusyon. Kapag dumating na ang tamang panahon, siguradong maghiganti si Solong para sa'yo. Sa tamang oras. Lahat ng gusto mo matutupad ni Solong. Kaya gusto kong maging prinsesa. Hindi pwede yun. Tama nga. Ang prinsipe ay isang tagapagmana ng kaharian. Paano naman? Mag-aasawa ng isang mababang alipin. Bilang prinsesa. Isang buwan mula ngayon. Pupunta ako sa Baima Temple para manalangin. Sama ka sa akin. Tiyak na bibigyan kita ng paliwanag. CJ. Zauxwans. Ibigay ko sa'yo. At bibigyan ko rin ang sarili ko ng huling pagkakataon.
Kagabi kasama ko ang prinsipe. Sinabi ng prinsipe na nalasing ka. At nakatulog. Paano mangyayari yon? Nasaan ang cute na yon? Ngayong umaga, pinayagan na ng prinsipe na makapagpahinga siya. Mahal na mahal, Zauxwans. Nangdaring gawin mo ito sa akin. Shuang-er. Ikaw ay prinsesa na ngayon. Paano ka dapat kumilos? Medyo magulo pa. Tatay. Noong nakaraang gabi sa kasal, bakit naglakas loob ang prinsipe na iwan ako? Sigurado akong kasama niya ang cute na yon. Ngayon din papatayin ko siya. Narinig ko. Noong nakaraang gabi, inorganisa mo na ang gatasan para makinig. Hindi ba't binigyan mo na ang prinsipe ng paunang babala? Pero, ano ba talaga, pero? Tandaan mo ito, ama. Sa kasaysayan, walang awa ang mga emperador. Huwag kang maghangad ng sobra para sa prinsipe. Huwag kang magtiwala ng labis sa prinsipe. Pero kung hindi matanggal ang maliit na mahal na yon araw-araw, hindi mapapanatag ang puso ng anak na babae kahit isang araw. Sige na nga. Kung ayaw mong tanggapin, sa susunod na buwan, pupunta sa baitang templo para magdasal. Papa, pagdating ng panahon, mag-aayos tayo ng ilang mga mamamatay tao. Sa tamang panahon, aalisin ko ang maliit na mahal mo. Talaga bang, Papa? Ang saya. Templo. Templo. Nasa itaas ang Bodhisattva. Naway pagpalain mo ang aking anak. Mapanganib na makalabas ng ligtas. May mga mamamatay tao. Agad na ingatan ng prinsipe. Ingatan ng prinsesa. Mag-ingat ka. Nasaktan ng prinsesa. Nasaktan ng prinsesa. Agad na ingatan ng prinsesa. Patagilid mo ako palabas. Mahal na prinsipe, may bagong grupo ng mga mamamatay tao sa labas. Napapaligiran na ang templo. Bakit biglang dumami ang mga mamamatay tao? Hindi maganda ito. Sobrang nawala ng dugo ang prinsesa. Baka hindi na siya makayanan. Mahal na Ginoo, kailangang madaliin ang paghatid sa prinsesa. Pababa ng bundok para magpagamot. Mahal na Ginoo, may isang plano ako. Bakit hindi natin hatiin ang ating mga tao? Para hanapin ang isang katulad ng prinsesa, nakasambahay. Suot ang damit ng prinsesang kasal. Naging dahilan para mapansin ng mga mandirigma. Sa oras na yon, maaaring dalhin niya ang prinsesang kasal at umalis. Hindi na pwedeng mag-antala. Nawalan ng malay ang prinsesang kasal. Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Si Xiao Chongsuan ay nasa daan papunta rito. Tila walang magiging hindi inaasahan. Yao Zai. Ikaw. Mahal na prinsipe. Aking alipin. Feng Mian. Sasamahan si Miss Song na umalis. Kasama ko ang prinsesa. Magkikita tayo sa likod ng bundok. Yao Zi. Hintayin kong maihatid si Bai Xiaoji. Agad akong babalik sa'yo. Feng Mian. Mag-iwan ng isang grupo para kay Guni-Guni. Ang natitirang tao ay para protektahan si Ginoong Song. Nandoon ang prinsesa. Habulin. Takbo. Haring. Ang prinsesa ay labis ang pagdurugo. Hindi na makakayanan. Tara na. Doon. Huminto ka.
Anak, kailangan mong magtiis. Malapit nang makuha ka ng ina mo. Makakatakas na tayo dito. Tingin ko, saan ka pupunta ngayon? Mga kuya, paalam na kayo sa akin. Hindi ako ang prinsesa. Pwede kong sabihin sa inyo, kung nasaan ang tunay na prinsesa. Alam namin na hindi ka. Pinadala ng prinsesa. Mukhang. Hindi ka pa naman bobo. Bata, mukhang ngayon, wala nang makakapagprotekta sa iyo ang ina. Tama ang hinala ng prinsesa. Talagang nagdadalang tao ka sa anak ng prinsipe. Dahil alam niyo na nagdadala ako ng dragon na lahi. Paano kayo mangahas? Sangkatauhan. Hindi ka talaga iniintindi ng prinsipe. Kung hindi, bakit mo pa ibinigay ang iyong sarili sa prinsesa? Bilang panangga. Mga kuya, pakiusap, huwag niyong saktan ang anak ko. Huwag niyo siyang saktan. Ano mang ang utos ninyo, gagawin ko. Sandali lang. Haring Sugo, saan ka pupunta? Titignan ko lang ang kalagayan sa labas. Haring Sugo, matagumpay nang nakaligtas si Ginoong Song. Darating siya mamaya. Bakit palagi akong nakakaramdam ng hindi mapakali sa puso ko? Cecil, sisiil mo na lang ang malas mo. Huwag. Isang buwan mula ngayon. Pupunta ako sa Baima Temple para manalangin. Sasamahan mo ako. Sisikapin kong bigyan ka ng paliwanag. Si Zhao Xuans ang pinakawalang puso sa mga emperador. Paano ako magiging tanga para umibig sa isang maliit na katotohanan? Yao Zai. Nasaan si Song Yao Zai? Patay na siya. Hindi. Hindi pwedeng mangyari. Hindi pwedeng mangyari. Binibiro mo ba ako? Binibiro mo ako? Your Highness. Patay na si Miss Song. 2 buhay, 1 bangkay. 2 buhay, 1 bangkay. Yung batang nasa tiyan ni Miss Song. 3 buwan na siya. Your Highness, Your Highness. Your Highness. Your Highness. Song Yaozi. Sa wakas, namatay ka na. Ngayon, tingnan ko kung paano ka pa rin makikipaglaban sa akin. Huwag. Yao Zai. Yao Zai. Yao Zai. Zong Xuan. Dalhin mo ako. CJ, dadalhin kita. Mahal na prinsipe, ito ay mga labi ni Anye. Song. Mahal na Ginoo, masyado itong mahalaga. Paano nangyari ito? Malapit na sana. Sa katapusan ng Enero. Patawad, Yaozi, nagkulang ako sa'yo. Patawad sa ating anak. Prinsip. Yao Zai. Ipapaghiganti ko na.
Ama. Prinsipe. Huwag. Mula nang malaman ko ang balita tungkol sa iyong kamatayan, ang prinsipe ay nagwala na parang baliw. Pinaslang ang buong pamilya ni Baixiang at ang mga bandido. Pagkatapos ay nagkasakit siya at hindi na bumangon. Nagkasakit siya pero hindi naman namatay. Pinatay niya ang mga taong iyon. Ano ang silbi noon? Aking anak. Mabubuhay pa ba siya? Sa buhay kong ito, hindi ko siya mapapatawad. Yaozi, sigurado ka bang aalis ka? Pagkatapos ng karanasang ito, naiintindihan ko na. Ganito ang mundo. Kapangyarihan at pera ang mga kailangan. Kung hindi mo kayang hawakan ang kapangyarihan, kailangan mong hawakan ang pera. Gusto kong pumunta sa South. Sige, Yaozi. Ano man ang iyong pasya. Suportado kita. Bukas na ang seremonya ng koronasyon. Bakit hindi pa nakakapahinga ang prinsipe? Bagong dating siguro. Sino ang hindi nakakakilala? Makalipas ang 3 taon mula nang pumanaw ang babae. Ang prinsipe ay naging tahimik at tahimik. Hindi na nakikipag-ugnayan sa mga babae. Araw-araw ay ginagawang panatag ang sarili sa pamamagitan ng pamumuno. At ang kanyang katawan ay lalo pang humihina. Hindi ko inasahan na ang prinsipe ay isang taong labis na umiibig. Huling sanga. Ano itong bagay na ito? Pati na rin ang magyabang na ako ang huling sanga ko. Espiritu. Si Zaizi ay sobrang naghahanap sa'yo. Pero ang mamatay ay sobrang dali. Ang tanging magagawa ko lang ay mabuhay. Kaya ako gagamitin ang isang buhay para humingi ng tawad sa'yo. Sa utos ng emperador ipinahayag. Ang Prinsipe Zhaoxuans ay isang mapagmahal at matalinong tao. Ngayon ay tinatanggap ang mataas na kapangyarihan. Umaasa sa lahat ng mga mamamayan ng mundo na makiisa sa dakilang gawain ito upang mapanatili ang kasaganaan ng bansa. Ipinapahayag sa buong mundo. Nais malaman. Ito ay isang utos. Mahal na Ginoo, may balita na. Swansea, saan ka pupunta? Hahanapin ko ang aking asawa. Huwag na huwag mong gawin yon. Kapag nagsimula na ang seremonya ng pag-akyat sa trono, hindi na ito maaaring itigil. Zhaoxuans, ikaw anak na Suwail. Gusto mo bang patayin ako sa galit? Hintayin mong mahanap ko ang Yaozi. Hayaan mong gawin ng ama ang nais niya. Mahal na Ginoo, mahal na emperador. Mahal na emperador, tawagin ang mga manggagamot. Mahal na prinsipe. Lugar. Dati ay dito nanirahan si Yanye. Song, nagkaroon ng malakas na ulan, at ang plaka na ito ay nawasak. Mahal na prinsipe, si Song Yaozi ay may asawa na. Si Xiao Chongsuan ang kanyang asawa. Yaozi. Niloko mo ako ng ganito katagal. Kagalang-galang, nalaman ko, matapos kong makita, ang plaka na ito, agad akong nag-imbestiga. Buhay ni General Xiao. Nalaman mula nang pumanaw si Yanye. Song, buwan-buwan ay bumababa si General Xiao. Narinig ko na sa lugar na yon sa nakaraang 2 taon. May isang babaeng negosyante, na tinatawag na Yanye. Wang Chen, siguradong si Yanye. Song iyon. Zai Zai. Ikaw ba ito? Ang gwapo ng binata. Pumunta ka rin ba sa tindahan ng nanay? Bumibili ka ba ng mga bagay? Nanay mo ay si Yanye. Wang Chen, hindi mo siya alam. Yaozi, may anak na ba kayo? Song Xuan, ikaw.
Yaozi. Hindi ka nagbago. Hanggang kailan mo ba ako iiwasan? Ano naman ang gagawin mo? Maghihintay ka ba? Para mahamak ka ni Bai Ningshuang. Hintayin na lang. Na maging panangga ka sa iba at mamatay. Pinatay mo na ang aking anak. Bakit? Bakit ayaw mo pa rin akong pakawalan? Ginawa ko ito para protektahan ka. Ako ang nag-utos sa iyo na ilihis ang mga bandido. Ngunit maaga ko nang ipinaalam kay Xiao Chongsuan. Iningatan ka ng iba pang mga koponan. Zhao Xuans. Hindi mo ba nakikita na ang kapalaluan mo? Sinasabi mong mahal mo ako. Pero patuloy kang gumagawa ng mga bagay na nasasaktan ako. Hiling ko sa iyo. Huwag mo nang pahirapan pa ako. Hindi ka sasama sa akin. Kaya ba't si Xiao Chongsuan? Ano ngayon? Hindi ano ngayon? Hindi ka ba kailanman nagustuhan ako? Noong una, lumapit ka sa akin. Dahil lang sa paghihiganti. Tama ba? Nga. Hindi ko kailanman nagustuhan ng tao. Kahit na ikaw ay isang prinsipe. Ikaw. Tama. Ang gusto ko ay si Chongsuan. Siya talaga ang dapat kong maging asawa. Yung bata sa labas. Ito ay tungkol sa akin at kay Chongsuan. Itigil mo na ang pag-asa. Zai Zai. Okay lang, Zai Zai. Maari kitang patawarin sa panlilinlang mo sa akin. Kahit na maaari akong maging iyong kabit. Tungkol sa batang iyon, maari ko rin itong ituring na aking tunay na anak. Huwag kang umalis. Pero kapag nakikita kita, parang gusto kong sumuka. Gusto mo bang sumama ako sa'yo? Zai Zai. Zai Zai Yao Zai. Maliban na lang kung mamatay ako. Yao Zai. Nakapag-udyok ka na sa akin. Sa buhay na ito, kailangan mong makipag-ugnayan sa akin. Napatay ko na si Xiao Chongsuan. Ngayon, wala nang hadlang sa atin. Wala nang hadlang. Ano? Si Chongsuan ay walang kasalanan. Kung alam ko lang, sana'y tinanggap ko siya. Hindi naman siya mamamatay dahil dito. Zhao Xuans. Papatayin kita. Zai Zai. Hindi mo siya mahal. Huwag ka nang umiyak. Hindi ko siya ginagalaw. Sino ka? Ako ay ang prinsipe. Kahit ang maliliit na bagay na ito, hindi pa rin nila matukoy. Yung batang iyon, inampun mo. Tama ba? Si Xiao Zongsuan ay hinabol ka ng 3 taon. Pero hindi ka nagsasawa. Pero kung talagang may relasyon kayo niya, tiyak na hindi niya palalampasin siya. Ang gago mo. Sama-sama tayo sa palasyo, okay? Zhao Xuans. Ulitin ko. Hindi kita mahal. Hindi kita mahal kahit kaunti. Ang hindi natural na pag-ibig ay hindi magiging masaya. Ang prutas na pinilit ay hindi matamis. Gusto ko ring pilitin. Zai Zai. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, okay ba? Zai Zai. Bigyan mo ako ng isang buwan. Kung hindi mo pa rin ako mapapatawad, bibigyan kita ng kalayaan. Gabi. Ayaw mo rin naman sana na mangyari kay Xiao Chongsuan. CJ, sana mangako ka talaga. Zai Zai. Galit na galit ako sa'yo sa panloloko. Pero masaya rin ako. Binloloko mo ako. Dahil kahit papaano, buhay ka pa rin. Prinsip, pakikitungo ng may paggalang. Magpakita ng paggalang. Ano ng paggalang? Ikaw ay babae ko na. Ikaw. Galit ka ba sa akin? Sana'y galit ka sa akin. Mas mabuti na yon kaysa walang emosyon sa akin. Napakalayo ng pupuntahan. Kumain ka muna ng kaunti. Bago ko makita si Chongsuan, hindi ako kakain ng kahit ano. Ayos lang. Chongsuan, ginagawa ka na ba niyang sinaktan? Walang anuman. Ako ang nagdulot ng problema kay Yao Zai, hindi ka dapat sisihin. Walang kaugnayan sa'yo. May mga bagay na dapat mong harapin noon pa man. Mahal mo pa rin ba siya? Sa mundong ito, ang babae ay parang bulaklak ng popis o dahon ng saluyot. Buhay at kamatayan. Hindi na kontrolado ang sarili. Nawalan na ako ng lahat ng dignidad. Ito ang puso ko, na tanging kayang panatilihin. Hindi na mahal.
Matagal na akong hindi mahal. Simula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Yaozi, kung ayaw mong manatili dito, gagawin ko ang lahat kahit na ito ang buhay ko, para dalhin ka palayo. Hindi na kailangan. Sobrang matigas ang ulo niya. Pinayagan ko siyang tuluyang mawalan ng pag-asa. Mahal na Ginoo, tinawag kayo ng emperador sa korte. Yan ye. Song, simula ngayon, ito na ang inyong silid. Magpahinga kayo muna. Darating na ang Ginoo. Hindi ba't sinabing hindi siya malapit sa mga babae? Sino siya? Sabi-sabi. Siya raw ang babae na dinala ng prinsipe mula sa Jiangnan. Mahal na mahal. Ikaw, mapanlikhang babae. Linawin mo, anong paraan ang ginamit mo para akitin ang prinsipe? Saan galing ang baliw na aso? Maingay. Ako ang anak ni Liu Xiang, ang magiging prinsesa. Itong cute na ito ay naglakas loob na murahin ako. Cute na ito. Naglakas loob kang saktan ako. Tingnan mo kung hindi kita papatayin ngayon. Tumigil ka. Nasabi ko na. Ako ang magiging prinsesa sa hinaharap. Maghintay ka lang. Ginoo. Tingnan mo. Itong maliit na mahal. Nangahaspang saktan ako sa harap mo. Ano? Gusto mo bang bigyan ako ng 30 palo? Tao. Dalhin siya at paluin. 3 taon na. Zhao Xuans, hindi ka pa rin nagbago. Ang sinasabi ko ay paluin siya. Mahal na prinsipe, ako ang anak ng punong ministro. Ako ang magiging prinsesa mo sa hinaharap. Ano ka ba? Sasabihin ko sa'yo, isa lang ang aking asawa at iyon ay si Yao Zai. Dalhin siya. Mahal na prinsipe, mahal na prinsipe. Namumula na ang mga kamay ni Zai Zai. Masakit ba? Sa hinaharap, hayaan mo na ako na bahala dyan. Hindi ka matatakot na ma-impeach ang hari. 3 taon na. Kung hindi ko pa rin maprotektahan, ang babaeng mahal ko, ay naku, ang sama-sama ko talaga. Sabihin mo pa. Sa puso ng nag-iisa, walang anumang bagay na kasing halaga mo. Song Yaozi, maging mulat ka. Siya ang magiging emperador sa hinaharap. Walang posibilidad sa pagitan nyo. Mas mabuti pang umuwi ka, Ginoo. Medyo pagod na ako. Sandali lang. Ito ay isang pinuno na gawa ng isang ulila. Huwag mo na akong bigyan pa ng ganitong mamahal na regalo, Hari. Para hindi na masabi ng iba na ito ay ninakaw. Upang hindi na masabi pang nagnakaw ako. Dahilan. Noon, hindi ako tama. Ngunit kung hindi ako susunod kay Bai Ningshuang, maari kang mapanganib anumang oras. Talaga, kung ganoon ang alipin, ay nagpapasalamat sa iyong proteksyon, mahal na Ginoo. Zai Zai. Mahal na Ginoo, talaga ayaw ko nang makipag-arte sa iyo. Wala na akong anuman ngayon. Kahit anong gawin nyo, walang problema sa akin. Gawin nyo ang nais. Zai. Song Xuan, nandito ka na. Yaozi, natatakot akong hindi ka sanay sa pagkain sa palasyo. Nagdala ako ng ilang merienda mula sa palasyo. Salamat, Chong Xuan. You are the way. Nandito ako. Nanonood ako sa tindahan. Maganda ang suot nitong buhok mo. Kaya, dinala ko ito para sa'yo. Ang ganda ng suklay na to. Zong Xuan. Isusuot mo na sa akin. CJ. Zong Xuan. Kaninan. Naiintindihan ko na. Suklay. Sige, manatili ka na. Babalik ako sa susunod para sa'yo. Bakit kailangan pang gawin yan, Zhao Xuans? Kung ikaw ay ulap sa kalangitan, ako'y magiging maruming putik. Magkaiba ang ating mga daloy. Kailan tayo muling magkakasama? Alam ko na may puwang ka pa para sa akin sa puso mo. Di ba? Your Highness, huwag ka nang magpanggap pa. Kung wala kang puso sa akin, bakit mo pa kailangang kunin ang singsing na ito?
Natakot lang ako na madumihan ang aking bulaklak. Nagsisinungaling ka. Ako. Matigas ang bibig. Pero malambot kapag humalik. Bastos. Bastos ako. Nakita kita kasama ang ibang lalaki. Noong magkasama kayo, nagsiselos ako ng labis. Zai Zai, pakiusap. Huwag mo na akong pahirapan. Hindi ko kayang wala ka. Mahal na Ginoo, ikaw ang pumatay sa ating anak. Wala nang pag-asa sa atin. Wala nang posibilidad. Bakit sa mga nakaraang araw, ay puro pagkain na lang? Hindi ko na nakikita si General Xiao. Miss, lahat ng ito ay ipinadala ng mga tao ng prinsipe. Sabi ng prinsipe, mahirap masiguro na walang sakit ang mga bagay mula sa labas ng palasyo. Kaya't nagpadala siya ng tao. Tinawag ang mga kusinero ng mga sikat na nagtitinda sa labas ng palasyo. Lahat ay dinala sa palasyo. Ano man ang gusto mong kainin, nandyan na lahat. Naiintindihan na. Hindi maganda, Miss Song. Nag-away na ang prinsipe at si General Xiao. Mabilis kang pumunta at tingnan mo. Ano? Xiao Chongxuan. Binalaan kita, lumayo ka kay Zai Zai. Siya ang aking babae. Iyong babae. Zhao Xuans. Ano na ang nangyari kay Yao Zhe dahil sa'yo? Hindi siya magiging masaya sa piling mo. Sinasabi ko sa'yo, pakawalan mo na siya agad. Walang posibilidad. Ang mahal niya ay si Gyu. At si Gu lamang. Tama na. Zai Zai. Alam ko na nagmamalasakit ka sa akin. Kumusta si Chongxuan? Walang anuman. Yao Zai. Hindi mo ba nakikita na nagsusumigaw ako ng dugo? Zai Zai. Chao Sanye. Chao Sanye. Sanye. Yao Zai. Naaalala mo pa rin ba siya, tama ba? Mahalaga ba o hindi? Ano ang kahulugan nito? Ako at siya. Nakatadhana na hindi mangyari. Zai Zai. Mahalaga pa rin ako sa'yo, di ba? Huwag magkamali ng isip, mahal na Ginoo. Natatakot lang akong parusahan mo si Chongxuan. Nanghingi ng tulong para sa kanya. Ang pagpaslang sa prinsipe ay parusang kamatayan. Pakiusap, Haring Prinsipe, patawarin si Chongxuan. Hindi ko na siya akusahin. Basta't kasama mo ako. Hanggang gumaling ako. CJ. Ang sakit ng sugat ko. Palitan mo ng gamot ko. CJ. Ikaw na ang magtanggal. Ayoko. Ayaw ko talaga. Hindi ka naman first time makakita. Anong ikatakot mo? Sobrang sakit. Masakit ba? Hindi masakit. Kung ikukumpara sa sakit ng pagkawala mo, hindi ito mahalaga. Talaga. Pinatay mo ang iyong asawa. Hindi ba't sinabi mong hindi masakit? Sige na. Hindi ka nga aking asawa. Zai Zai, sa wakas ngumiti ka na. Huwag kang gumalaw. Zai Zai. Hayaan mong yakapin kita ng mabuti. Sa loob ng 3 taon. Araw-araw, sobrang namimiss kita. Ikaw.
Nami-miss mo ba ako? Ako. Dumating na ang takdang panahon ng isang buwan. Dapat ay gumaling na si Zhao Xuans. Naka-recover na. Kaya kailangan ko na ring umalis. Malapit na akong iwan ni Yao Zai. Hindi pwede. Huwag naman po, Your Highness. Kung ikukumpara sa pagkawala ni Zai Zai, mas maliit lang itong sugat na ito. Your Highness. Zai Zai. Your Highness. Alam ko na nakabawi ka na. Nangako ka sa akin. Sa loob ng isang buwan. Kung hindi pa kita mamahalin. Pakawalan mo ako. Impossible. Hindi ako naniniwala na hindi mo ako mahal. Manatili ka na, okay lang. Mahal na Ginoo, nais ng isang mamamayan. Pero isang simpleng buhay lang. Ayaw kong maging prinsesa. Pakawalan mo na ako. Walang anuman, Zai Zai. Kung ayaw mong maging prinsesa, hindi na rin ako magiging prinsipe. Huwag mong gawin yan, mahal. Kung hindi pa rin pwede, pumasok ako sa pamilya mo. Pumasok ako sa pamilya mo. Ayos lang ba? Hindi pwede, mahal na Ginoo. Ikaw ang magiging emperador sa hinaharap. Paano ka naman papasok sa pamilya? Mas mabuti pang huwag magbiro, mahal na Ginoo. Mas mainam ang ganitong biro. Yung responsibilidad na nasa balikat mo. Pero ang buong bansa, paano mapapahintulutan na maapektuhan ng personal na damdamin? Mga sangay. Sige, samahan mo pa ako sa isang lugar. Okay lang ba? Kahit aalis na rin naman tayo. Okay. Inang. Dinala ko siya para makita kayo. Sigurado akong magugustuhan niyo siya. Noon, iniisip ko lang ang kapangyarihan at mga interes. Marami akong nagawang mga hangal na bagay. Nasaktan ko siya. Kaya, nais ng anak na subukan ang mga pagdurusa na kanyang dinanas. Tanggapin ang mga sugat na kanyang tinamo. Mahal na Ginoo. Noong mga panahong iyon, ang inang Reyna ay may natatanging katayuan. At pagkabuhay ng anak, siya ay nagpakamatay upang mapanatili ang buhay ng anak. Ang inang Reyna ang pinakamamahal na babae ng amang hari. Maraming tao sa palasyo ang nagnanais na alisin ako. Para maprotektahan ako, ang amang general. Kailangan niyang magpanggap na ayaw sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano magmahal. Pasensya na, nagkulang ako sayo. Totoo ngang mabuti si Xiao Chongsuan sayo. Pero ang pagmamahal ko sayo, ay hindi kailanman magiging kulang sa kanya. Maaari mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Ako. Hindi mo kailangang magmadali sa iyong sagot. Kung sa harap ng palasyo ay ayaw mo pa rin. Palalayain na kita. Mahal na prinsipe, naghahanap ako ng bagong tao para sa isang palabas. Isang kwento ng bayani na nagligtas sa dalaga. Paano ka tumingin? Sige na. Babae, umalis ka na. Babae, mahal na Ginoo. Babae, umalis ka na. Mahal na Ginoo. Asong prinsipe, ibigay mo ang buhay mo. Mahal na Ginoo. Hindi ito isang palabas. Totoo ito. Mahal na Ginoo. Shunzi, huminto ka na. Nandyan pa ang mahal na Ginoo. Bumalik na tayo agad. Iyan ay lahat ng plano ng hari. Yao Zai, paglabas mo, magtago ng pangalan. Tumakas ng malayo. Kung mahuli ka ng ama sa hari, sabihin mong ikaw ay anak ko. Sasamahan kita. Yao Zai, sa buong buhay ko, hindi kita minahal. Sa susunod na buhay, prinsipe, huwag kang magsalita ng kasinungalingan. Matagal na kitang pinatawad. Isa lang ang tanong ko sa'yo. Mahal mo ba si Solo? Kahit isang saglit lang. Mahal kita. Bumalik ka na. Mahal kita, bumalik ka na. Mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe. Sakay.
Ayos na. Zai Zai. Tatay. Nanay. Ilang beses na ba ninyong naitanghal ang dula na ito? Dahil mahal na mahal kita, nanay. Kasi, mahal din kita, itay. Paano ba nakaligtas si itay noon? Siyempre, dahil sa akin. Ayun na nga. Matatag at magaling sa labanan. Walang kapantay. Makinig ka na lang sa kanya. Dahil nandyan si Tito Xiao. Na dumating sa tamang oras. Mukhang, mas magaling pa ang tito kaysa sa tatay. Huwag mong sabihin magaling siya. Ako ang pinakamalakas dito. Kaya kailangan mo pang magsikap ha. Ngayon, ikaw ay isang pangmatagalang manggagawa sa tindahan ng ina. Ang tiyuhin mo ay emperador. CJ, sasagutin ko ang iyong hiling, okay? Okay. Itong si Zhao Xuans ay masaya na sa kanyang buhay. Iniwan akong mag-isa upang pamahalaan ang napakalaking bansang ito. Talagang nakakainis. Ngunit, para sa kaligayahan ni Yao Zi, ayos na.